mo nang patulan, anak. Let's go to the dining. Ako lang humihingi ng tawad sa ginawa ni Hazel sa iyo. Ganun talaga yun sa lahat ng mga babaeng nadidikit kay Rafael. Kahit na ilang beses namin na sinabihan na magkamag-anak sila ni Rafael at may mahal na si Rafael. Pero patuloy pa din. Ay, sabi ng ginang na inakay na siya papunta sa dining area ng pamilya. Ayos lang po, tita. Sabi niya dito. Martha, iserve mo na nga mga pagkain namin. Sabi nito. Opo, ma'am. Sagot ng babae at maya-maya pa'y nagkukumahog ng nagsilbi ng pagkain ng mga kasambahay ng mga ito. Hindi naman katakatakang marami ang mga kasambahay ng mga ito, lalo at malaking pamilya ang mga ito. Anyway, how's your ma'am? Matagal-tagal na din kaming hindi nagkikita. Untag ng ginang sa kanya. Ayos naman po, tita. Kakauwi lang din. Sagot niya. That's good to hear. Nabalitaan ko anong nangyari sa asawa ni Linden. How is she? Tanong nito. Still in a coma po. Pero stable na naman po ang kanyang vitals. Sagot niya dito. And the babies? They are both safe po. Twins. A boy and a girl po. Nakangiting sagot niya dito. Oh, your mom is so happy. That's for sure. Lalo't panganay ng mga apo. How about yan, Rafael? Kailan niyo ako bibigyan ng apo? Tanong nito na ikinasabit niya kahit wala naman siyang kinakain. Po? Namumulan niyang tanong. Grabing makapressure naman ang tanungan ng mommy ni Rafaela. Sabi ko, may laman na ba yan? Sabay nguso nito sa kanyang puson. Bigla siyang nahiya. Baka narinig ng buong sambahayan ang kanyang ungol kagabi. Hindi pa naman niya mapigilan ang pag-ungol ng malakas sa ginagawa sa kanya ng lalaking haliparot. Hey baby, iniwan mo ko dun What happened to this? Kunutang noon itong tanong at nakatitig sa kanyang pasa sa braso. Hazel did that to her. Just avoid that slut, Rafael. Sagot ng mommy nito. Mom, tita won't be glad to hear that. Saway nito sa ina. Totoo naman, kung hindi kasi konsentidor yang si tita mo, na sana'y lumaki matunuyang anak-anakan niya. Irap ng ginang. Intindihin mo na lang si tita. Anyway, iwasan mo na lang siya, baby, kung makakasalubong mo siya. Sabi nito na naupo na sa kanyang tabi. Kailan niyo balak na magpakasal? Tanong ng mommy nito na ikinatigil niya. So, totoo na to? Balak nga siya nitong pakasalan? Parang gusto niyang sumigaw at tumalon-talon. Hinihintay ko lang na magkusa ang iba dito na ayayin ako magpakasal. Kung ako lang, kahit ngayon papakasal ako Sagot dito sa ina. Bakit ako mag-aaya? Nahihiya niyang tanong dito. Sa ating dalawa kasi, ikaw yung tila urong-sulong sa pagpatol sa akin. Ako kasi sigurado na akong gagawin kitang ina ng mga anak natin. Sagot nito na kumuha ng pagkain at inilagay sa kanyang pinggan. Pwede naman kasi mag-propose ka na lang diretso Irap niya dito. Nang tingnan niya ang katipan, ay kita niya ang pamumula ng tenga nito. Oh, ano nang hinihintay mo, anak? Pakabilis-bilis at gusto ko nang kumarga ng apo. Sabi ng ginang. On the way na ang apo niyo, Mi. Clear ko na muna lahat bago ako mag-propose para wala na sa gabal if ever. Sabi ng katipan sabay kindat sa kanya nang mahuli siyang nakatitig dito. Nahiya siyang nagbaba ng tingin. Alam niyang halatang halata dito na patay siya sa katipan. Hindi niya pa rin kasi lubos na maisip na sa hinaba-haba ng panahon na nagtiis siyang hanggang tanaw lang ang lalaki. Ngayon, heto na sila't abot kamay na niya at di lang iyon, nayayakap, nahalikan at nakakaulayaw niya pa. Sige, alam na ba ng parents mo, Iha, ang tungkol sa inyo? Untag ng ginang maya-maya. Naghahanap pa. Ang sasabihin niya sana'y naghahanap pa siya ng tiyempo para makausap ang kanyang mga magulang. Hindi niya kasi masabi-sabi kasi baka malaman ng mga ito na halos nagli-live-in na sila. Tapos hindi niya pa alam kung pakakasalan ba siya. I already have their approval, Mi. Tito said, we will just wait till they come back. Then we will process the wedding soon as possible. Sagot nito na kinatigil niya. Ina-observe niya sa isip niya mga sinabi nito. Excuse me po, madam. May emergency call ka po. Line 3. Sabi ng isang kasambahay na sumulpot. Okay, I will leave you two here. Just enjoy. Ipasyal mo sa cabin mo yung nobya mo, anak. Sabi nito na hinalikan silang dalawa ni Rafael sa pisngi. So, pakakasalan mo ako? Halos mahina niya sabi dito. Ngumiti ito. Siyempre, para maging legal ang paggapang ko sa'yo. Sagot naman ito na inuurong ang upuan sa mismong tabi niya. Ang lawak ng lamesa ay nanggigit-git ka. Ingos niya dito. Sus, nilalamig ka sa ako, baby.
Kailangan ko yung warmth ng katawan mo. Sabi nito na kumindat pa. Baliw, kailan tayo babalik? Tanong niya dito. Sa Manila? Tanong nito. Sa Quezon? Sagot niya. Pag-iisipan ko pa. Baka pag nakabuo na tayo, saka tayo dadalaw doon. Dahil nadali na kasi sa Manila. Sabi nito. Mukhang wala nang balak na humiwalay sa kanya. Tinapos na niya ang kanyang pagkain at hinintay na matapos ito. Magkakbay silang umakyat pabalik sa silid nito. Masaya siyang malaman na kasama siya sa mga plano nito sa buhay. Kahit pa nga alam nitong layas siya. Yung konting tampo, layas. Ngunit nagpapasalamat siya sa malawak na pangunawa at pasensya nito sa kanya. Ilang beses siyang kumurap habang binabasa ang chat ng mommy niya. Ngayon pa kung kailan kakaayos lang nila ni Rafael, saka naman siya pinapabalik ng Amerika ng kanyang mga magulang. Para tuloy siyang maiiyak sa sitwasyon niya. She will going to choose between her family and the love of her life. Ayon sa mommy niya, kailangan siya doon for a while kasi na-ospital ang daddy niya. They have trust issue dahil sa nangyari sa family nila a few months ago, kaya hindi sila kumuha ng yaya para sa kambal na anak ng kaibigan at kuya niya. Nasa baba pa si Rafael dahil may kinuha. Natatakot siyang baka pag umalis siya ay wala na siyang babalikan pa. Matagal itong naghintay sa kanya, baka magsawa na ito, ngunit hindi naman niya pwedeng pabayaan ang kuya niya. What is wrong? Tanong ng kadarating lang na si Rafael. Kailangan daw ako nila mommy sa LA. Sagot niya dito. Then? Kunot ang noon nito na tanong. I need to look after the twins while dad is in the hospital. Sagot niya na pilit pinag-aaralan ang reaksyon nito. Okay? Sagot nito. Nasaktan siya sa naging sagot nito. Ina-expect niya kasi na hindi ito papayag na malayo na naman sila sa isa't isa. Pero ang bilis lang nito na pumayag. Hindi niya maitago ang sakit na nadarama sa sagot nito, kaya pinili na lang niya na tumalikod. What now? Yun ang tanong. Pag-aalis ba ako? Tapos na tayo? Mahina niyang tanong. Ganon kasi ang mga napapanood niyang mga nobela. Once na umalis ang isa, automatic na break na sila. It's up to you. Sagot lang nito na tumalikod upang lumabas ulit. Hindi niya mapigilang hindi mapaluha. Kakasabi lang kasi nito kahapon na hindi kayang malayo sa kanya. It's up to you. It's up to you. So more or less, gusto nitong hiwalay na sila agad. Napapuna siya ng luha. Yung 2 linggo na only mukbang ay ito ang ending. Hindi man lang naglatag ng plano kung ano mangyayari sa kanilang dalawa pag umalis siya. Sa dami ng pera nito, for sure ay kaya nitong magpabalik-balik sa LA kahit araw-araw sa dami ng pera nito. Pero walang ganoon. Tumalikod lang na parang wala lang. Nang bumalik ito ay naglapag ng tubig sa harap niya. I can't go with you there right now. I need to fix the problem in Davo's new farm. I will follow you there when I finish all the problems. Sabi nito na ikinaurong ng luha niya. Advance talaga siyang mag-isip. Susunod ka? Mahina niyang tanong. Alangan, sawa na ako maghintay na bumalik ka. Mas maigi nang bumuntot ako sa'yo. Sabi nito na naupo sa tabi niya. Sinuklay nito ng marahan ang kanyang buhok. Akala ko kasi pag alis ko'y makikipaghiwalay ka. Nahihiya niya sabi dito. Advance mag-isip. Sabi nito na pinisil ng bahagya ang kanyang pisngi. Okay lang kasi sagot mo. Irap niya. Baby, I don't need to compete for your attention. Lalo kung sa pamilya mo. They are your family. Of course, you will choose them because they are your family. Besides, I can always be there if I wish to. Sagot nito, kaya naman hindi na niya napigilan pa ang sarili na yakapin nito. At umiyak na parang bata. Bata pa naman siya. Such a crybaby. You deserve an unlimited lovemaking tonight. Tudyo nito, kaya mabilis niya itong kinurot. Nagdadrama tayo dito, haluan mo ng kahiligan mo. Tawa lang ang naging sagot nito. Napakaswerte niya talaga dito. Lakas, makaganda ng mga linya ng lolo niyo. Iba talaga pag thunders ang lumalablap. Sagad na sagad at baon na baon. Kagaya ngayon, naglilikot na naman ang malalastik man itong kamay. Ganyan ba talaga pag matanda na? What? Huminto ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Sabi ko, ganyan ba pag matanda na? I mean, yung mataas ang libido? Tanong niya dito. Hindi pa ako matanda, baby. Sabi nito. Sus,
Kaedad ka kaya ni Kuya Lindon? Meaning matanda ka na. Sabi niya dito. 5 years lang ang gap natin, baby. Yes, mataas ang libido ko. But not too old to make you scream. Sabi nito na kinindatan pa siya. Ang hilig mo kaya. Kaya lagi akong lupay-pay pag tinitigilan mo. Reklamo niya dito kahit pa nga nakalambitin naman siya sa leeg nito. So, ano masasuggest mo? Huwag nang tigilan para hindi ka malupay-pay? Tatawa-tawang tanong nito. Kaming alam, matanda. Pangasar niya dito. Kaya ba, lolo ang bansag mo sa akin? Tanong nito na patuloy sa ginagawa. Oo, sungit mo kasi. At saka ang higpit mo pa sa akin. Irap niya dito. Kung hindi kita hihigpitan, baka hindi ka na umabot ng 20. Nagapang na kita. Kasi uunahan ko talaga mga umaali-aligid na iyon sa paggapang sa'yo. Sabi ng baliw. Grabe, baka mapatay ka ni Daddy. Nguso niya. Gumalaw-galaw siya sa kandungan nito. Naramdaman niya kasi ang pagbangon ng alaga nito. Hayos lang. Ang mahalagay natikman kita. Sabi nito na iginalaw na ang balakang niya. Simula ka na naman. Ilang araw ba bago ka susunod sa akin? Tanong niya dito. Sili, baka matagalan ng konti pero susunod ako. Pangako nito. Baka binubola mo lang ako para maipasok mo yung maugot mong sawa. Taas ang kilay na tanong niya dito. Tumawa naman ito. Pag sinabi ko susunod ako niyan. Pagbibigay nito ng assurance ang kanyang hinihintay. Kinakabahan kasi siyang malayo dito kahit saglit. Mukha pa namang agresibo ang haliparot na si Hazel. Mahirap na baka wala na siyang babalikan pag umalis siya ngayon. Paano tayo magkikita doon? Tanong niya dito. Ang ibig niya sabihin ay yung ganitong mapapagsolo sila. Sa bahay nila ay nakakahiya naman kung sa isang silid silang matutulog. Nahihiya nga siyang sabihin sa kuya niya na sila na. I will knock your door and probably you're gonna open it. And boom, we'll see each other. Sabi nito na kinurot niya sa tiyan. Alam mong ibig ko sabihin? Alam niya na inaasar siya nito. Hindi ko alam, baby. Medyo pakipaliwanag nga ng klaro at ang maintindihan kong ibig mo sabihin. Sabi nito. Yun naman ang ibig ko sabihin paano kita makakatabing matulog doon. Bulalas niya na ikinatawa ng walang hiyang lalaki. Paano nga ba? What if we will do a secret marriage? Tama. Willing ka bang maikasal sa akin? Tanong nito. Naririnig din niya noon pa ang tungkol sa secret marriage na iyon, but she don't know if it's legit, lalo at secret lang. It can be fake, but if it is the only way not to separate from him, then probably it is now the right time to be happy. Nakakapagod na din naman ang tumakbo lang ng tumakbo palagi sa mga problema. After waiting and being patient with her, she think Rafael deserved to be pampered this time, kaya kahit hilingin ito na magtanan sila ipapayag na siya. Oo naman, I'm more than willing to be your wife. Sagot niya dito. Kita niya kung paano mas lumapad pa ang ngiti sa mga labi ng katipan matapos ang kanyang pagpayag. Isang matunog na halik ang iginawa dito sa kanya at bago pa man niya mahulaan ang binabalak nito, iniyakap na siya nito ng mahigpit. Akala mo'y nanalo sa loto ang nobyo sa lapad ng ngiti nito. So, we're getting married today. Bulalas nito. Today? As in now? Paano natin papaalam sa kanila? Tila nangangamba niyang tanong dito. Secret marriage lang muna, baby. Once everything is okay, we will remarry again. Yung alam na nila. Sabi nito. So, ayun nga. Kaya pala secret marriage kasi sila lang ang nakakaalam. Wala na siyang pakialam kung legit man o hindi ang sinasabi nitong kasal. Ang mahalaga sa kanya ay ang maranasan na maikasal sa taong mahal na mahal niya. Walang kahit ni isang nakapansin sa kanilang paglabas ng bahay. Maski nung pinaandar na ang sakyan nito ay wala siyang nakitang tao sa paligid. Para tayong mga teenager na hinihigpitan ng magulang. Para kang tatakas mula sa mahigpit na tatay. Napapailing niyang puna dito. Mahigpit naman talaga ang daddy mo. Pinagbawalan niya nga ako noon na lumapit at maligaw sa'yo. Anyway, tadaan muna tayo ng mall before going to the city hall. Sabi nito. Okay, kung bahala. Sagot niya dito. May tinawagan ito habang nagmamaneho pero hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi nito. Para itong bumata ng ilang taon sa saya na nakalarawan sa mga labi nito. Nang magkulay pula ang traffic light ay dumukwang pa ito upang gawaran ng halik siya sa labi.
Saan mo gusto mag-honeymoon? Untag nito. Tanong niya pero narinig niya ito syempre. Bigla lang siyang na-excite. Sabi ko, saan ang gusto mong venue ng honeymoon? Tanong nito uli. Nagiwas siya ng tingin. Kahit saan naman ang venue, masarap pa rin naman, di ba? Hindi niya napigil ang isa tinig na ikinahalakak nito. Yes, indeed. Aangkinin kita na walang humpay hanggang sa hindi ka na makalakad ng maayos. Sabi nito. Baka naman mamatay naman ako na maaga. Irap niya dito. Bubuhayin ko ang dugo mo, baby. Sabi nito na hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan. Iba palang feeling pag ginawa na lalaki iyon sa'yo. Nakakakilig. Iba ang feeling pag halik sa labi at halik sa kamay. Namumula ang mukha ngunit nakangiti siyang nag-iwas ng tingin dito at nai-imagine niya ang sarili na pilay kinabukasan. Kung magagalit ba siya? Siyempre hindi. Purong sarap naman iyon sa gabi. Punong-puno ng aksyon sa gabi at hindi na maka-aksyon sa umaga. Baba na tayo, baby. Sabi nito sa kanya. Inalalayan siya nitong pababa at sabay na silang naglakad. Saan tayo pupunta? Tanong niya dito. Tila lalo naman siyang na-excite sa sinabi nito. Kahit secret marriage lang, at least may effort. Kailangan pa ba yun? Tanong niya dito. Yes, we will take pictures later. Sabi nito. Napakunot noo ito at binalikan ng tingin ang white dress na nasa manikin. Sinuri ang disenyo bago siya hinilang papasok sa loob. Bakit? Tanong niya na makitang kunot ang noo nito matapos niyang isukat ang dress. I still prefer my naked baby. Nailing na sabi nito. Naiya siyang nagpalingon-lingon. Mamaya may makarinig sa mga pinagsasasabi nito. Uy, baka may makarinig sa'yo. Sita niya dito. So? Come on baby, magbihis ka na. Baka hindi ako makapagpigil ay muwara ko iyan. Banta nito kaya naman mabilis ang naging mga hakbang niyang papasok sa fitting room. Binayaran mo na? Tanong niya dito. Dati pangarap niya lang na ipag-shopping siya ng nobyo niya. And now, wish granted. Yes, sagot nito. Paglangon niya sa isang store ng isang kilalang brand ng bag ay nakita niya ang bag na gustong-gusto niyang bilhin. Pinag-iipunan niya iyon kasi nga limited edition at ilang peraso lang ang inilabas na ganoong design. Teka lang, Rafael. Sabi niya dito. Mabilis siyang napabalik sa stante ng mga bags. Para siyang naiiyak habang nakatitig doon. May pera siya, yes, pero ayaw niyang gumastos ng 100,000 para lang sa isang bag. Bibilhin mo yan? Tanong ni Rafael na nakalimutan niya na kasama niya pala. Wala pa akong budget para dito. Pinag-iipunan ko pa. Sabi niya bago malungkot ay binalik sa stante ang bag. Tara na. Sabi niya na muling ibinalik ang bag sa pinagkuha na niya. Miss, kukunin ng asawa ko iyan. Tawag nito sa sales attendant na nasa di kalayuan. Yes sir, sa counter na lang po tayo ma'am. Sir. Sabi ng babae na nakangiti ng matamis kay Rafael na tila nagpapakyut at ang sarap sungal-ngalin. Pero umurong ang tapang niya nang ma-realize ang sinabi ni Rafael. Uy Rafael, wala pa akong pambili niyan eh. Saway niya dito dahil naglakad na itong papuntang counter. Pero tila bingi lang itong nag-abot ng card sa counter. Bago pa man siya umabot and swipe na ng babae ang card. Oh, Rafael, wala pa akong pambili niyan. Kalabit niya dito. I can buy even this small for you, Ella. My money is also your money. Simula na bagin tayo, hindi pa ako gumastos ng mas kasintimo para sa'yo. Sabi nito, hindi naman ito mukhang galit. Nakakaya kaya sa'yo, tsaka ang mahal-mahal kaya niyan. Sabi niya pero mahina lang. Ayos lang, mas mahal naman kita. Sagot pa nito na kinindatan siya. Magaling talaga magpakilig ang lalaking ito. Master na master ang pagpapakilig. Walang kupas at tila kinilig naman ang mga nandoon sa sinabi ng lalaki. Inakbayan siya nito at hindi naman na siya pumalag. Babayaran na lang kita mamaya. Sabi niya dito. Hindi niya kasi alam kung makatarungan ba magpabili sa boyfriend. Ilang round? Tanong nito na ikinakunot ng noon niya. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Ano? Tanong niya dito. Bahagya itong dumukwang at bumulong sa kanya. Sabi ko, ilang rounds ang bayad para dagdagan ko pa. Biro nito na may kabuntot pang tawa. Doon niya natanto ang bayad na gusto nito kaya naman pinagkukurot niya ito. Puro ka talaga kahalayan. Alam mo naman na maraming tao. Inis niyang sita dito. Nahiya
handa siyang ipabili ang mga luho niya dito kasi syempre alam niya kung gaano kahirap kumita ng pera at alam niya na hindi nito obligasyon ang buhayin siya, lalo nang ibigay ang mga bagay na kaya naman niyang bilihin para sa kanyang sarili. Ayaw na ayaw niyang maging pabigat. So, hindi mo ko babayaran? Nakangiting biro nito. Kulang ang cash ko sa bahay eh. Wala naman kasi sa budget ko mga ganoon. Tsaka kabibili ko lang ng bahay nung nakaraan. Sabi niya na pinisil nito ang kanyang ilong. Mapray talaga siyang tao kaya konting-konti na lang, bubula na talaga siya. Ano ba ang halaga ng lahat ng bagay sa mundo? Hindi naman siya mamamatay kung hindi niya mabibili ang bag na iyon. Ella, I don't mind pampering you and showering you with gifts. If that makes you happy. Sabi nito. Ang mahal-mahal naman kasi nun. Anyway, last na yun ha. Hindi talaga ako nananalo sa pagkikipag-usap sa'yo. Irap niya dito. Kung ang iaangal mo ay kung gusto mong sa ibabaw ko naman, then I am more than willing to do it. Bulong nito, sabay kindat. Tsara ulo ko talaga. Rafael, last na yun ha. Huwag ka nang gumastos ng ganong kamahal para sa akin. Baka masanay ako. Sabi niya dito. Nakaupo siya ngayon at naghihintay sila ng bag na pinababalot pa. Ibibili pa rin kita. Kaya mapapagod ka lang, lalo na pagkasal na tayo. Sabi nito na ikinapula ng mukha niya. Totohanan na yata talaga ang lahat ng ito. Iniwasan na lang ang tumingin sa mga bagay na gusto niya. Naka-strike 2 lang naman siya dahil binili nito maging ang sapatos kahit na anong tanggi niya. Iwas na iwas tayo sa paglingon na. Nakangising po na nito. Para ka kasi baliw, di naman importante binabayaran mo. Ingus niya dito. From now on, ako na magpo-provide ng mga pangangailangan mo. At pag umangal kayo may parusa. Sabi nito sa kanya. Alam na niya ang parusa kaya kalma-kalma lang muna siya. Ano pang bibili natin? Tanong niya dito. We will buy a ring. Sabi nito. So mukhang kasal nga na tunay talaga ang lahat. Mula sa binili nilang dress kanina ay masasabi niyang almost a perfect wedding minus the family lang talaga. Here. Sabi nito na hinawakan siya sa braso. Tumambad sa kanya ang mga nakadisplay na iba't ibang design ng mga wedding rings. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal na bato ay kompleto ang mga nandoon. Si Tita May? Tanong nito sa isang sales assistant. Nasa loob po, sir. Sagot naman nito. Kindly tell her na nandito si Rafael. Utos nito. Hindi na siya kumibo. Mukhang kakilala naman ng lalaki ang mga sales personnel ng nasabing tindahan. Opo, sir. Sagot nito bago mabilis na tumalikod. Is it necessary to buy a ring? Mahina niyang tanong dito. Yes, it is. It's your wedding day, Ella. So cheer up. Huwag mo nang kontrahin ang mga bibili natin para sa kasal. Sabi nito. Mukha namang hindi ito naiinis kaya hinayaan niya. Akala ko ba secret wedding? Tanong niya dito. Yes, it is secret. But it's still a wedding. Now let's wait for Tita May. I want this wedding to be special and memorable for the both of us. Malambing nitong sabi. Napasulyap siya sa isang jewelry set na nasa gilid. It looks simple, yet elegant. Manipis lang naman ang nasabing jewelry ngunit ang emerald na bato na nakatampok sa gitna nito ang higit na umagaw sa kanyang pansin. You like that? Tanong nito. Hindi, tinignan ko lang, hindi ko type. Sabi niyang bigla. Baka madaanan na naman ang hangin ng utak nito ay baka biglang bilhin. Really? Micah, can I see that one? Tawag nito sa isang babae. Napasimangot siya nang pinasukat ito sa kanya ang set na iyon. Stop pouting, baby. Baka hindi tayo umabot sa kasal at mag-shortcut ako sa honeymoon. Sabi nito na ikinaayos niya ng upo. Ang mahal kasi niyan, Rafael eh. Ang lakas maka-sugar daddy ng gastos mo. Puna niya na ikinatawa lang nito. Masarap at poging sugar daddy. Sabi nito na ikinahagikik ng sales assistant. Ang sweet naman ni sir. Sabi nito, maya-maya isinukat nga nito sa kanya ang nasabing alahas. Beautiful. Bagay na bagay sa'yo, baby. Kukunin ko to. Baling nito sa sales assistant. Iho, you're here. Sabi ng isang ginang na lumabas mula sa isang office. Halatang hindi basta-basta ang babae. Bumaso ito sa kanilang dalawa ni Rafael. So, is this Ella? Am I right? Tanong nito na nakangiti. Yes, Tita May. Anyway, pwede po ba na makita ang mga sample niyo ng wedding rings? Sabi ni Rafael dito. Sure. Anyway, ang ganda pala talaga kaya halos babaliw ka na. Sige, kukunin ko lang yung samples. Yes, come with me. Sabi nito na inaya na sila sa loob na parang office dito.
Take a seat, please. Sabi nito bago iniwan na sila sa loob. Dapat lumaki na ito by next month. Sabi nito sabay hipo ng kanyang tiyan. Kakatapos lang kayo ng period ko. Sabi niya dito. Kaya nga dapat double time na tayo. Don't ever think of leaving me again. Sabi nito sa kanya. Sa higpit ng yakap mo, makakawala pa kaya ako? Biro niya dito. Buti alam mo, pag tumakas ka pa, itatali na kita sa kama ko. Sabi nito sa kanya. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Grabe naman yun, tali talaga. Sabi niya na sumandal sa balikat nito. Minsan lang siyang makakapag-out ng kanyang nararamdaman para dito. Matagal na panahon na tinikis niya ang kanyang nararamdaman para dito. Nakita niya ang pagangat ng sulok ng labi nito sa ginawa niyang pagsandal dito. Pag ganyan ka sa akin, lagi, pabubuntis ka talaga sa akin taon-taon. Bulong nito na ikinapula ng mukha niya. Napalayo siya dito nang bubukas ang parang maliit na opisina na pinasukan nito kanina. Ayos lang kayo dyan? Ito na mga samples ko. Inilatag nito sa lamesa ang mga singsing o ang magagandang design ang nasa lamesa at walang itulak kabigin sa mga iyon. We're fine, tita. Dapat may discount ako niyan. Biro nito. Sure, pili na kayo. Sagot nito. Ikaw ang pumili, baby. Alam kong yun ang gusto niyong mga babae. Just don't tell her the price, tita. Biro pa nito. Okay lang kahit alin dyan. Nahihiya niyang sabi dito. Jules, baby. Come on, malilate na tayo sa pupuntahan natin. Sabi nito kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumili. Isang simpleng ngunit magandang singsing ang kanyang napili. Sa ganda alam niyang mamahalin ang nasabing singsing. Sabi naman nito kahit alin sa mga nandoon ang pwede niyang piliin. Ito yung napili ko. Sabi niya dito sabay turo sa design na napili niya. Parang nangati ang kanyang kamay na isuot iyon. Sinukat ang finger size nilang dalawa. Dalawang set ang binili mo? Nakita niya kasi na pumipili pa ito na isa pang set. That's just for something else. Biro nito sa kanya. Baka may iba ka pagpapakasalan. Taas kilay niyang tanong dito. Oo, si Ella at ikaw. Biro nito. Umanda ka talaga sa akin pag nang babae ka. Puputulin ko yung mahaba't mataba mong alaga. Bantaan niya dito na ikinangisi nito. Chalos ha, excited na ako sa honeymoon natin mamaya. Bulong nito. Nang marinigas namin nito ay syempre naglakbay din ang kanyang malikot na imahinasyon at umabot din sa malupitan na honeymoon. Paano ba gawin ang secret marriage? Tanong niya maya-maya dito para at least may idea siya kung paano iyon ginagawa. Just the normal wedding, baby. Minus our family and our friends. Sagot nito kaya naman ay lalo siyang kinabahan. Do we have the signed documents there? Tanong niya dito. She just curious. Paano pagkasal na sila? Magsasama na ba silang dalawa? Or they still be separated? Sabagay, aalis nga pala siya papuntang Amerika at may iwanan ito dito sa bansa. Yes, baby. We have a lot of documents to be signed later. Sagot sa tanong niya. Paano yung legality ng kasal? I mean, ilang months magtatagal ang visa noon? Tsaka, kailan ako paperman ng prenuptial agreement? Tanong niya dito. Ganoon ang mga napapanood niyang mga telenovela. Pinapipirma ang mga asawa upang masigurado na hindi makukuha ng asawa ang mga kayamanan ng lalaki. No prenuptial agreement. Lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo na din. Sabi nito. Kinakabahan siyang hindi mawari lalo na sa sitwasyon ngayon nilang dalawa. Nakatakda siyang ikasal dito. Secret nga lang, ngunit nakatakda din naman silang magkalayo dahil kailangan siya ng kanyang pamilya. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko ang pera mo? Tanong niya dito. You are a millionaire, Ella. There's no reason for me to be afraid. And besides, you don't mind spending expensive things for my wife. Sabi nito. Sinandal niyang muli ang kanyang ulo sa balikat nito. Rafael, untag niya dito. Yes? Tanong nito. Sigurado ka bang ako ang gusto mong pakasalan? Nahihiya at kiminiyang tanong dito. Yes. I've been planning my future with you since the day you captured my heart. And yeah, I am sure as hell that I want to spend a lifetime with you, baby. Parang wala lang nasagot nito pero para sa kanya, it means so much. Parang naiiyak siya sa sinabi nito. This man is her life. Sa kabila ng katotohanan na kayang-kaya nitong humanap ng iba, ay mas pinili nitong maghintay sa kanya. They did the same thing. Pareho silang nagtiis at tinikis ang kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa. Kasi kapwa sila naghintay ng tamang pagkakataon.
Hindi ka na kumibo. Don't tell me na nagbagong isip mo. Tanong nito sa kanyang pananahimik. Shh! Pinakikilig mo ako, kaya nanahimik ako dito. I love you. Mahina niyang bulong dito. Ganyan baby, pampagana. Para mas gaganahan ako mamaya pag nasa honeymoon na tayo. Yan ang sabihin mo, para sarapan ko pang pagkayod. Biro nito na pinagkukurot niya. Che, yung kamay mo. Sita niya dito. Nilalaro-laro kasi nito ang kanyang hita na naka-expose dito. Nandyan yung hahaplusin ng marahan at bahagyang kakagat-kagatin ang tenga niya. What? Maang-maangan pa nito. Alalahanin mo wala tayo ngayon sa kwarto natin. Sita niya dito. What if we will go to hotel first, after here? Masuyo at mapang-akit na tanong nito. Medyo nag-iinit na din naman siya sa ginagawa nito. Ngunit mas sabik siyang maikasal muna bago ang honeymoon.